Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko ang Bigilitos family sa hapong ito. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating manunubos sa tagapagligtas. Isang mapagpalang hapon sa inyo ngayong araw ng Sabado. Well, sa pagkakataong ito ay sa ganitong uri ng pamamaraan ay makapaghahatid nawa uli ako sa inyo ng mensahe mula sa salita ng Diyos. At ganoon din, no? Ang daming bagay na dapat nating ipanalangin dahil alam natin ngayon palang muling bumubuelo ang kumpanya. Tumaasa ako naway tulungan tayo ng Panginoong Diyos, no? Na magpasok muli ng benta sa franchise at ganoon din sa mga produkto na ibinibenta natin, no? Ng MIC. Panalangin din natin yung mga alam nating mga kilala natin sa trabaho na sa mga oras ito may karamdaman, and of course naway yung mga clients ng kumpanya na inabutan ng lockdown, sana ay magkaroon sila ng patience para manatiling nakahold, no, hanggang sa dumating yung time na magbukas uli yung kanilang pinurchase na franchise. Sa hapong ito mga kaibigan, ang simpleng mensahe ko po sa inyo ay pinamagatang Diyos ng kaaliwan. Ito po yung nanggaling sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 1, 3 hanggang 4. Actually, 2 talata lamang ito at naglalaman ng napakagandang mga aral at paalala at kaaliwan sa atin. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 1, 3 hanggang 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Siya ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa lahat ng aming kahirapan. Ito ay upang maaliw namin silang mga nasa kahirapan sa pamagitan ng kaaliwan kung saan inaliw kami ng Diyos. So, mananalangin po muna kayo. Inaanyayahan ko kayo na sandali tayong manalangin. Let's pray for Marlon and Michelle and also June Roma, no? Balitaan ko may karamdaman. Panalangin din natin yung iba pa nating mga kasama na maari sa ngayon ay nandun pa lang tayo sa skeletal force ng company, and sooner or later they will be called para at least makapagtrabaho pag talagang full blast na uli ang operation. Dahil hanggang ngayon alam natin nasa lockdown pa ang ibang area, lalo ng Metro Manila. Okay, let us pray. Mahabagin naming Diyos na nasa langit, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay nga po na isang pagkakataon ng meron kami para makapag-aral muli ng iyong salita. At salamat, Panginoon, sa patuloy na paanyaya at bukas na kumpanya ang MIC sa pagbabahagi at pangangaral ng iyong salita. Ngayon pa lamang, Panginoon, nagsisimulang muling bumangon mula sa mahaba-haba rin, Panginoon, na lockdown. And I ask you, Lord, continue to bless the company. Patuloy na magpasok ka ng sales, ganoon din sa mga franchise, at dun sa mga regular customer na umuorder sa kanila ng mga products ay magsimula po muli. And I pray, God, for the wisdom that the leadership of the company, Lord, sa pamumuno ni Chairman Marlon at ni Ma'am Michelle, dalangin ko na sila itulungan mo, maging ang kanilang mga tauhan, Panginoon, from Vice President pababa, kung paano muli mapapasigla, Panginoon, ang kumpanya. Salamat sa pagkakataong ito. Tumaasa ako, Lord, na ikaw ang humamon muli sa aming mga tao mula sa iyong salita. Purihin ka sa iyong pangalan, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Well, sa hapong pong ito, mula sa 2 Korinto na sulat ni Apostol Pablo, ito'y sulat na naglalaman ng pagliging lingkod ni Apostol Pablo bilang apostol. Pero makikita pa rin ito, katulad ng isang nagtatrabaho, no, sa kanya-kanyang pagkatawag na tinawag sa atin ng Diyos, dumadaan din siya sa mga pagsubok at kahirapan ng buhay. Dahil alam natin bilang lingkod ng Panginoong Diyos, bilang isang misyonaryo na pumupunta kung saan-saan, talagang marami siyang sinusong na mga kahirapan at mga pagsubok.
Pero dito, nais kong makita nyo na sa kabila niyan, binibigyan niya ng malaking pansin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. At ganoon din tayo, no? Na ang Diyos ay may pagkilos sa buhay natin. Na sa gitna ng pagsisikap, pagtatrabaho, pagtsatsaga, at maging sa mga pinagdaraanan natin paghihirap, makikita mo na andyan ang kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay mo upang ibangon ka, patatagin ka, palakasin ka, alipin ka. So, simple lamang po ang mensahe sa hapong ito na nais kong malaman nyo at may 4 puntos. Magsisimula po tayo doon sa first point, no, sa verse 3. Sabi rito, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Unang puntos na nais kong makita ninyo, purihin ng Diyos. Alam niyo, napakaganda nitong phrase na to, no? Sa English, ang pagkakabanggit dito, blessed be God, no? Usually, yung word na blessed, kapag ito'y ginamit sa tao, ang ibig sabihin, pagpalain yung tao, o yung tao ay masaya. Pero kapag ito'y ginamit sa Diyos, walang ibig po sabihin ito, purihin ng Diyos, no? Blessed be God. 8 beses na ginamit sa bagong tipan itong word na blessed. Ang 5 dito ay si Apostol Pablo ang gumamit. At ang ibig sabihin ng salitang ito, yung blessed o purihin ang Diyos, eugeletos, nanggaling dito yung English na salita na eulogy, na ang ibig sabihin to speak well of. Usually, salitang eulogy, ginagamit natin to sa patay, no? At kapag nabigyan ng pagkakataon yung mga mahal niya sa buhay, to speak well of the loved ones na pumanaw. Pero dito, we will speak well of God. Pupurihin natin siya at sasabihin natin ang kanyang mga gawa. Now, tignan pa natin ibang talata kung saan ginamit itong salitang purihin ng Diyos, no? Sa Roma 1:25, sinabi ng Biblia, pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Ang nilikhang bagay ay sinamba nila at pinaglingkuran kaysa sa lumikha na pinupuri magpakailanman siya nawa. Dito sa Roma 1:25, napakasama ng deskripsyon na sinabi ni Apostol Pablo sa mga tao na talagang imbis na magpuri sa tunay na Diyos, sa lumikha ng lahat ng bagay at purihin siya magpakailanman, pinalitan nila yung tunay na Diyos ng mga bagay na sinasambat, pinaglilingkuran nila, nagawa lamang ng tao. Pangalawa, paggagamit nito, makikita natin sa talatang Roma 9:5. Si Pablo lang nagsabi, ang gumamit, sa kanila nagmula ang mga ninuno at si Kristo sa pamagitan ng laman ay nagmula sa kanila. Siya ang pinakadakila sa lahat, ang Diyos na pinupuri magpakailanman. Sa Roma 9:1-5, sinabi ni Apostol Pablo ron yung mga pribileyo ng mga Romano, ng mga Hudyo sa mga Romano, sa mga sinulatan niya. At isa sa pribileyong meron sila, nung magkatawan tao ang Diyos, ang pinili niyang lahi ay Hudyo. Of course, ang nagkatawang taong yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagkakatawang tao, sinabi ng Biblia, pinakadakila sa lahat, Diyos na pinupuri magpakailanman. Sa 2 Korinto 11:31 naman, sabi ng Biblia, ang Diyos na pinupuri magpakailanman at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo ang nakaalam na ako ay hindi nagsisinungaling. So makikita po natin dito mga kapatid, no, na malaking bagay para sa isang tao na imbis magreklamo tayo sa Diyos, umisip tayo ng mga bagay na masasabi natin na maganda patungkol sa Kanya, sapagkat ang Diyos natin ay karapat-dapat purihin sa maraming ginagawa sa buhay natin bilang mga tao. Sa Efeso 1:3, no, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Maraming tao nayayamot sa Diyos. Maraming tao sinisisi ang Diyos. Maraming tao, imbis na magsalita ng mabuti sa Diyos, hindi mabuti ang kanilang sinasabi sa Diyos. At ginagamit pa ang pangalan ng Diyos, maging ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo bilang cursed word. Pero dito sa Biblia, makikita natin, no,
napakaganda na maisaisip at maisapuso natin. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay, nasa magandang kalagayan man tayo, o nasa mahirap na kalagayan man ng buhay, magandang masabi natin, purihin ng Diyos. Purihin natin siya sa kanyang mga ginagawa sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay natin bilang mga tao. Pangalawang bagay na nais kong makita ninyo, no? Sa talatang ating binasa, purihin ng Diyos sa kanyang kaugnayan. Sa kanyang kaugnayan. Alam niyo ba, ang Diyos Ama at ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng relasyon. Siya ang lumikha ng kaugnayan. At dito nga ipinakikita, no, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dito makikita yung kaugnayan ng Diyos Ama sa Diyos Anak, at ito isang malalim na kaugnayan, ito eternal na kaugnayan. Sa Biblia nababanggit lagi yung katotohanan na yan, no? Sa ikalawang Korinto 11:31 nabasa na natin to, pero ang pagkakasabi rito, ang Diyos na pinupuri magpakailanman at Ama ng ating Panginoong Jesucristo ang nakakaalam na ako ay hindi nagsisinungaling. Roma 15:6, gagawin niya ito upang sa pagkakaisang isipan at nagkakaisang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo. So dito, makikita natin na ipinakikilala ng Biblia hindi lamang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang Diyos, kundi Ama niya rin. May kaugnayan siya. At ito eternal na kaugnayan na iba sa kaugnayan na meron tayo bilang mga tao. Sa Efeso 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. 17, dumadalangin ako sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kalwalhatian, na ipagkaloob niya sa inyo ang espiritu ng karunungan at kapahayagan sa kaalaman sa Kanya. At ganoon din sa unang Pedro 1:3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa Kanyang dakilang kahabagan ay ipinanganak niya tayong muli patungo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesucristo mula sa mga patay. Well, dito makikita natin yung kaugnayan ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Ang Diyos ng relasyon. Ang Diyos ng kaugnayan, at dapat natin purihin siya sa bagay na ito. At nais kong ipaalam din sa inyo na ang Diyos Anak ang siyang nagpapahayag sa Ama. Walang malalaman ang tao patungkol sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Anak. Dahil ang Anak din ang daan papunta sa Ama. Sinabi niya ito sa 1:14-6. Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang sino man makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya mga minamahal, nais kong bigyang diin yan, no? Yung katotohanan na yan. Dahil maging ang Panginoong Hesukristo ay nasa lupa, maliwanag rin na sinabi ng Biblia na siya ang kapahayagan ng Diyos na hindi nakikita. So sa Biblia, hindi lamang ang Diyos Ama o ang Diyos Anak ay may kaugnayan sa Ama, binibigyan niya rin ng pribileyo tayong mga taong makasalanan na magkaroon ng relasyon sa Diyos Ama. At alam niyo ba, sa paanong paraan yan? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay wala kang kaugnayan sa Diyos na buhay, sa pamamagitan ng Anak, dapat magkaroon ka na. Mahalagang maging Diyos Ama mo siya sa iyong buhay, sapagkat siya ang Diyos ng relasyon. Pumunta tayo sa isang talata, sa talatang 1, kapitulo 1, talatang 12. Sabi ron, datapwat ang lahat ng tumatanggap sa Kanya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging anak ng Diyos, sila ay sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Ganoon din makikita natin sa aklat ng Galatia 3:26, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. So ang pagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos na buhay, sa Diyos Ama, ay sa pamamagitan ng Diyos Anak. Purihin natin siya sa Kanyang kaugnayan. Purihin natin ang Diyos. Pangatlo,
Purihin natin ang Diyos sapagkat siya ang ama ng kahabagan. Purihin ang Diyos sa kanyang katangian. Now, ano ba yung katangian na binanggit dito sa talatang 3? Purihin ang Diyos at ama ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang ama ng kahabagan. No? Itong salitang kahabagan, ang ibig po sabihin nito sa English ay mercy. Ginagamit natin ang isang synonymous word o kaparehong salita ng salitang kahabagan ay awa. May kinalaman ito doon sa ang Diyos ay nagpapakita ng awa sa kanyang mga nilikha dahil kahabag-habag ang ating kalagayan. Now, sa awit 86:15, ganito ang makikita natin sa Lumang Tipan. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sa tapat na pag-ibig at katapatan ay sagana. Ganun din, binanggit sa Lumang Tipan, sa awit 103 verse 8, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin, at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Kaya makikita natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na buhay, no? Ang katangian niya, dapat natin siyang purihin dahil siya ang ama ng kahabagan. Alam niyo ba, mga minamahal, ang kahabagan ng Diyos ay nakita sa pamamagitan ng anak nang siyang magkatawan tao rito, no? Nahayag ang kahabagan ng ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang daming talata sa Bagong Tipan, ang nagpapakita, no, kung paano ang anak ay nahabag sa kanyang mga nilikha, sa mga tao, sa mga nakasalamuhan niya. Mateo 20:34 may sinabi rito, kaya nga nahabag si Jesus at hinipo ang kanilang mga mata. Kaagad silang nakakita at sumunod sa kanya. Ito yung dalawang bulag, no, doon sa lugar ng Jericho na humiling ng kagalingan sa ating Panginoong Jesucristo at pinagaling sila ng ating Panginoong Jesus. Now, ganun din, nais kong makita ninyo sa Marcos 6:34. Pagkalunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay parang mga tupang walang pastol. Sinimulan niyan turuan sila ng maraming bagay. Alam niyo, kahabag-habag ang kalagayan ng mga tao rito, no? Dahil, alam niyo ang ibig sabihin ng wala kang pastol, wala kang gabay, walang magpoprotekta sa iyo, walang magbibigay ng mga pangunahing pangangailangan mo. Ganun ang nakita ng ating Panginoon Jesucristo sa mga tao ng kapanahon na yun. At ang nakita niya, itong mga taong ito ay walang espiritual na naggagabay sa kanila, walang espiritual na nagpoprotekta sa kanila, walang espiritual na magsasabi nating nagbibigay ng pangangailangan nila. At makikita niyo kung anong kanyang ginawa. Sinimulan niyang turuan sila ng maraming bagay. Ano ang itinuro sa kanila? Mga bagay na patungkol sa Diyos, mga bagay patungkol sa kagandahan at kabutihan ng Diyos, kung paano ang Diyos ang pastol ng Israel. Makikita natin, mga kapatid, na yung katotohanan na yan, talagang maliwanag na ipinakikita ng Biblia kung paano ang ating Panginoon ay nagmamalasakit. Pinakikita niya ang kanyang kahabagan bilang Diyos na nagkatawan tao rito sa lupa. Lucas 7:12-14. Ito, gustong-gusto ko itong istoryang ito, no? Dahil dito, hindi naman yung ina ang humingi ng tulong sa ating Panginoon Jesucristo. Actually, yung eksena dito, yung patay papunta na roon sa lugar na kung saan ililibing. Lucas 12-14, sabi rito, nang papalapit na siya sa trangkahan ng lunsod, narito may isang taong patay na binubuhat papalabas. Ang lalaking patay ay nag-iisang anak ng kanyang ina na isang balo. Maraming mga mamamayan ng lunsod ang kasama ng ina. Nang makita siya ng Panginoon, ang nakita yung ina, no? Siya ay nahabag sa kanya at sinabi sa kanya, huwag kang umiyak. Lumapit si Jesus at hinipo ang kinalalagyan ng patay at ang mga bumubuhat nito ay tumigil. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Ano kaya kung naroon ka
nung mga oras na yun. Kasama ka sa makikipaglibing, abay, malamang mabibigla ka sa nangyari, no? Isipin nyo, ililibing nyo na lang yung tao, nahabag ang ating Panginoong Kristo, nahabag siya dun sa babae, dun sa ina, nabalo, binuhay niya ang kanyang anak. Ito'y pagpapakita ng kabutihan ng Diyos, awa ng Diyos, sa mga kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Ganyan ang Diyos natin eh. At alam ko na aawa siya sa atin bilang mga tao dahil sa kinalalagyan natin ngayon. At minsan, ang dahilan kung bakit tayo nasa kaawa-awang sitwasyon sa ating buhay, dahil na rin sa mga kagagawa natin. Dahil na rin sa maling ginagawa natin sa ating buhay. Pero tandaan mo, ang Diyos na maawain, handang mag-alay ng pagtulong sa atin. Handang mag-abot ng kanyang kamay upang hanguin tayo sa lugar na kahabag-habag na kalagayan. Sa sulat niya ng mga apostol, yung salitang konektado sa salitang awa ay laging nakakonekta sa kaligtasan, no? Andyan sumulat si Apostol Pablo sa Efeso 2, talatang 5, at ang sinabi nga rito, konektado sa kaligtasan, yung salitang awa, kapag ginamit yung awa na may kinalaman sa awa ng Panginoon sa tao. Sabi rito, sa aklat ng Efeso Kapitulo 2 at ang talata ay I think 5, no? Kahit na noong tayo ay patay sa ating mga pagsalansang, binuhay niya tayo kasama ni Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas, no? Verse 4, ngunit ang Diyos ay sagana sa kahabagan. Sa pamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig, tayo ay inibig niya. Ang Diyos ay sagana sa kahabagan. Inibig niya tayo, pinagpakitaan niya tayo ng kahabagan, iniligtas niya tayo. Makikita rin niya sa unang Pedro Kapitulo 1, talatang 3, na binanggit naman ni Pedro na may kinalaman sa kaligtasan din. Sinabi rin sa verse 3, unang Pedro 1:3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa kanyang dakilang kahabagan, ipinanganak niya tayong muli patungo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay muli ni Jesucristo mula sa mga patay. Ito, no, ang dahilan ng kapanganakang muli natin bilang mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay nag-ugat sa dakilang kahabagan ng Diyos sa atin. So makikita natin purihin ng Diyos sa kanyang katangian. At ang katangian na nabanggit ko sa inyo, siya yung tinatawag nating Ama ng kahabagan. Nakita natin kanina, purihin ng Diyos. Pangalawa, purihin ng Diyos sa kanyang kahabagan. Purihin ng Diyos sa kanyang katangian. Purihin ng Diyos sa kanyang kaugnayan. Purihin ng Diyos sa kanyang katangian. Pang-apat na bagay, no? Purihin ng Diyos sa kanyang kaaliwan. Kaaliwan, mga kapatid. Nais kong makita ninyo. Yun yung nabanggit dito. Hindi ko na siya isinama sa katangian, bagamat masasabi natin, siya ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. No? Nabanggit yan kasi sa verse 3. Ngayon, purihin ang Diyos sa kanyang kaaliwan. Babasahin ko na muna yung talata. Sa verse 4, sabi nito, siya ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa lahat ng aming kahirapan. Ito ay upang maaliw namin silang mga nasa kahirapan sa pamagitan ng kaaliwan na kung saan inaliw kami ng Diyos. Alam niyo yung salitang kaaliwan, mga minamahal, 11 beses na ginamit ni Apostol Pablo itong salitang ito, no? Sa kanyang mga sulat, 11 beses. Minsan yung word na ginamit rito, comfort, consolation, exhortation. Pero isa lang yung Greek word nun eh. At 8 beses dito sa ibang mga sulat niya. Yung 11 times ginamit niya sa 2 Korinto lang. Yung 6 na beses na pagkakagamit ng salitang kaaliwan ay ginamit ni Apostol Pablo dito sa chapter 1 na pinag-aaralan natin. Itong salitang
itong salitang kaaliwan. Sa lumang tipan pa lang ipinakikita ang Diyos ay Diyos ng kaaliwan at ang pinagtutuunan ng kanyang gawain ng pag-aaliw ay walang iba kundi ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao. Sinabi rito sa Isaiah 49:13, umawit ka sa kagalakan o kalangitan at magalak ka o lupa. Kayo'y biglang umawit o mga kabundukan sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan at mahabag siya sa kanyang mga nahihirapan. And then, sa ikalawang Tesalonica 2:16, ngayon ang ating Panginoong Jesucristo mismo at ang Diyos na ating Ama ang umibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamagitan ng biyaya. Ganun din, no? Sa Gawa Kapitulo 9, talatang 31, sa gayon nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria, na namuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo. Ito ay dumami. So makikita natin yung gawa ng Diyos, no? Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaaliwan at ang gawain niya ay aliwin ang mga tao at ang mga taong ito ay kanyang mga anak, no? Yung salitang kaaliwan, mga kapatid, ay maraming beses na ginamit ni Apostol Pablo para ipakita yung ginagawa ng Diyos sa kanyang mga tao. Sa Roma 15:5 may ganito, ngayon ipagkakaloob nawa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo'y magkaisa sa pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Ngayon, ang tanong natin, anong mga bagay sa buhay ng Apostol Pablo na siya'y inaliw? Ano bang mga kahirapan ang kanyang binabanggit, no? Sinabi rito sa verse 4 na binasa natin, siya ang nagbigay sa amin ng kaaliwan sa lahat ng aming kahirapan. Ito ay upang maaliw namin silang mga nasa kahirapan sa pamagitan ng kaaliwan na kung saan inaliw kami ng Diyos. Ang tanong natin, ano bang mga pinagdaanan ni Apostol Pablo na masasabi natin na marami siyang karanasan patungkol sa mga kaaliwan ng Diyos na ginawa sa kanya? Well, isinulat rin niya ito sa 2 Korinto, yung mga karanasan na pinagdaanan niya. At malamang sa mga karanasang ito, kasama niya rin ang iba niyang mga kapatid sa pananampalataya. May nabanggit si Apostol Pablo rito sa 2 Korinto 11:23 hanggang 25. Pansinin niyo po yung mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. Kasi nung ito'y mabasa ko na mga pinagdaanan niya, talagang sa tanang ng buhay ko at sa biyaya ng Diyos, hindi ko napagdaanan itong bagay na ito na talagang lubhang napakahirap para sa isang manggagawa ng Diyos, no? 2 Korinto 11:23 hanggang 25. Mga tagapaglingkod ba sila ni Kristo? Bakit na gandun ang sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat may kumo-question ang kanyang pagiging apostol. May kumo-question ang kanyang paglilingkod sa Diyos. May kumo-question doon sa pagiging leader niya sa mga simbahan na inumpisahan niyang gawin at itinatag niya sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga kumu-question nito ay yung mga bulaan o mga hilaw na apostol na hindi naman mga totoo. Mga tagapaglingkod ba sila ni Kristo? Lalo na ako. Nagsasalita ako tulad ng isang hangal. Sa pagpapagal, sagana ako. Sa paghugupit, lalong higit. Sa pagkakabilanggo, lalong marami. Sa kamatayan, madalas. Hinagupit ako ng mga Hudyo sa 5 pagkakataon ng 40 maliban sa isa. Isipin mo yung inabot niyang paghahagupit, no? 5 pagkakataon. 40, sabihin natin na 4 times 5 is 20. Hindi man po ito 200 times, kundi 195 times. Kasi ang mga Hudyo, maghahagupit sila ng 40, pero hihinto na sila sa pang 39 kasi iniisip nila baka sumobra yung ginagawa nilang paghagupit, magkakasala sila sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo rito, hinagupit ako ng mga Hudyo 5 pagkakataon.
ng 40 maliban sa isa. So, almost 195 times na talagang pinalo siya ng mga kababayan niya. 3 ulit akong pinalo. Binato akong minsan. 3 ulit kong naranasan na mawasak ang barkong sinasakyan. Isang gabi at isang araw akong nasa laot. Madalas ako nasa paglalakbay, nasusuong sa panganib sa mga ilog, nasusuong sa panganib sa mandarambong, nasusuong ako sa panganib mula sa sarili kong lahi, nasusuong sa panganib mula sa mga hintil, nasusuong sa panganib sa lunsod, nasusuong sa panganib sa ilang, nasusuong ako sa panganib sa karagatan, nasusuong sa panganib mula sa mga hindi tunay na kapatiran. Madalas ako sa pagpapagal at mabibigat na paggawa. Madalas akong nagpupuyat, nagugutom at nauuhaw. Madalas akong nag-aayuno, giniginaw at walang damit. Sa kabila ng mga bagay na panlabas, araw-araw akong ginigiit ng pagmamalasakit sa mga iglesia. Pansinin nyo, no? Yung pressure na pinagdaraanan niya, yung hirap na pinagdaraanan ng physical na katawan ni Apostol Pablo, pero ganun din sa kalooban. Pag naiisip niya yung mga suliranin na pinagdaraanan ng mga iglesyang itinatag niya. Sabi niya rito, ginigita ko ng pagmamalasakit sa mga iglesia. Siya nga naman, siyempre, kapag nabalitaan mo yung isang gawain na pinaghirapan mong gawin, talagang nagkagulo ron or sinira ng mga bulaang tagapagturo. At nadala sila sa maling aral, ay masakit sa kalooban yun. Doon sa nagpatatag ng gawain na yun. At dito makikita natin, ganoon ang mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. Talagang masasabi ko, sa buhay ko, baka wala pa ako sa kalingkingan ng pinagdaanan niya. Mga minamahal, in spite of that, nababanggit ni Apostol Pablo na ang Diyos ay Diyos ng kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin. Mga kapatid, purihin ang Diyos sa kanyang kaaliwan. Siya ang sanhi ng kaaliwan sa ating buhay. Ano man ang pinagdaraanan mo, tandaan mo, huwag kang makalimot sa Kanya. Dahil ang Diyos, kaya Kanyang aliwin sa anumang uri ng kahirapan na meron ka, sa anumang uri ng pinagdaraanan na meron ka sa buhay mo. Bilang isang tao, manalig ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya. At ang sakop nito lahat ng area ng buhay mo. Ikaw man ay isang ama, ikaw man ay isang anak, ikaw man ay isang trabahador, ikaw man ay isang masasabi nating contractual worker, sakop nito. Ikaw man ay namumuno, ikaw man ay isang taong masasabi nating nangunguna ng mga tao, na isipin mo rin yung mga pinangungunahan mo. Anong saysay nito? Anong purpose nito? Anong layunin nito? Upang tayo makatulong sa pag-aliw sa iba. Ang ganda ng pagkakasabi rito, no? Sabi sa verse 3, babalikan ko po, no? Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Siya ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa lahat ng aming kahirapan. Ito ay upang maaliw namin silang mga nasa kahirapan sa pamagitan ng kaaliwan kung saan inaliw kami ng Diyos. So makikita natin may purpose. At ang tanong ko nga, sa anong paraan ang ginagawa ng Diyos para aliwin niya ang isang taong katulad ko? At kapag ako'y naaliw sa ginawang kaaliwan ng Diyos, pwede ko rin magamit yung paraan na yun para sa aking kapwa Kristiyano. Well, ang ebidensya makikita natin sa Biblia ang salita ng Diyos, no? Sapagkat sa Roma 15 talatang 4, ito'y sapagkat ang anumang bagay na isinulat noong una pa man ay isinulat para sa ikatututo natin upang magkaroon tayo ng pag-asa sa pamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas loob. Kaaliwan ang ibig rin sabihin nun, na mula sa kasulatan. So nagkakaroon tayo ng kaaliwan o kalakasang loob na nanggagaling sa kasulatan. Hindi lamang yan, kundi ang Diyos ay gumagamit din ng mga tao. Minsan kakilala mo, minsan hindi mo kakilala. Isang tao na ang kanyang katangian, no, ay masasabi natin nagre-reflect yung kanyang pagiging maka-Diyos. Nagre-reflect yung pag-ibig ng Diyos. Nagre-reflect yung katwiran ng Diyos. Katulad ni Pilimon, no? Sa Pilimon 7, sabi rito,
sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginawaan sa pamagitan mo, kapatid ko. Ang ganda ng pagkakasulat niya, Apostol Pablo. Kapag iniisip-isip niya yung pag-ibig ni Pilimon, talagang naaaliw siya. Nagagalak din yung ibang mga banal, yung ibang mga mananampalataya dahil sa pag-uugali at damdamin ni Pilimon. Well, ito yung isa sa mga kaparaanan na maaring masasabi natin mula sa ebidensya ng Biblia na magagamit din natin na pang-aliw sa isang kakilala na dumaraan sa pagsubok ng buhay. Encouragement mula sa mga tao, sa mga kapatid na minsan dumaan sa pagsubok ng buhay, alam nila kung paano aalawin ang kanilang kapwa kapatid. Kaya mga minamahal ko sa MIC, no? May 4 na bagay akong nais ipabatid sa inyo patungkol sa purihin ng Diyos ng lahat ng kaaliwan. Unang-una, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos sa kanyang kaugnayan. Purihin ng Diyos sa kanyang katangian. At purihin ng Diyos sa kanyang kaaliwan. Purihin ng Diyos ng kaaliwan. Umaasa po ako na bagamat meron tayong pandemic, no? Hindi pa naman magugunaw ang mundo. May pag-asa at nandiyan ang Diyos na sa gitna ng pagsubok, inaaliw tayo. Ako'y nagagalak at na nasisiyang lubha dahil din sa anumang paraan talagang unti-unti na tayong nakakausad sa kalagayan ng ating buhay. I hope magpatuloy pa, no, ang kasiglaan na misa na saksihan natin sa MIC, no, ang pagpasok ng mga panibagong kliyente. Panalangin natin yung mga sales people natin, no, sa MIC na sana'y patuloy pa rin wag silang panghinaan ng loob. Bagkus may iba yung kalakasan sa kanila para patuloy na makapaghatid sila ng serbisyo o maihatid nila yung magandang produkto na meron ang MIC. Patuloy din ay panalangin ng isa't isa mula sa namumuno hanggang papunta sa pinakamanggagawa. Magandang hapon sa inyong lahat at umaasa po ko na ipagpatuloy natin yung ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang kapayapaan nawa ng ating Panginoong Diyos ay sumainyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa pribileyo na makapagturo. Umaasa po ako na ikaw ang patuloy na magkakaloob ng karunungan sa namumulo sa MIC at patuloy mo rin, Panginoon, na ibalik ang sigla ng kalakalan, ng benta, ng pagbibenta ng franchise sa kumpanya. At ganoon, madagdagan muli, Panginoon, yung mga sanghay nito. Alam ko, Panginoon, na hindi lamang ng MIC ang dumaan sa isang maigpit na pagsubok sa pagninegosyo, kundi marami. Pero naniniwala ako, Panginoon, na noon pa man nasaksihan namin kung paano mo unti-unti binangon ang kumpanyang ito at patuloy na ibabangon. Kaya panalangin ko sila na ikaw mag-ingat at patuloy na magbiyaya. Lahat kong ito'y dalangin ko, O Diyos, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.